Si Srivas Pandit at Nimai Pandit. Noong siya ay nag-aaral pa, palaging inaanyayahan ni Nimai, sina Gadadhar, Mukunda at iba pang mga deboto sa isang debating pampilosopiya. Una, tatalunin niya ang kanilang mga argumento. Pagkatapos ay ipapakita kung paano ito maaring ipagtanggol. Namangha ang mga deboto sa kanyang katalinuhan. Ngunit iniisip nilang magkakaroon lamang ito ng tunay na halaga kung siya ay magiging isang deboto ni Krishna. Tuwing makikita ni Nimai ang mga deboto gaya ni Srivas Pandit, ginagalang niya sila sa pamamagitan ng pagpupugay at sila naman ay nagbibigay sa kanya ng pagpapala at sinasabing, naway magkaroon ka ng debosyon kay Krishna. Isang araw habang naglalakad si Srivas Pandit, nakasalubong niya si Nimai sa lansangan. At sinabi niya, nag-aaral ang mga tao upang maging mga deboto ni Krishna. Ano ang silbi ng kanilang pag-aaral kung hindi rin sila magiging deboto? Huwag mong sayangin ang iyong oras. Simulan mo nang sambahin si Krishna sa lalong madaling panahon. Naramdaman ni Mahaprabhu ang matinding galak nang marinig ang mga salitang ito mula sa sariling deboto. Sumagot siya, isa kang deboto. Sa iyong habag, tiyak na magkakaroon din ako ng debosyon kay Krishna balang araw. Pagkamat hindi maiwasan ng mga deboto na maakit kay Nimai, hindi nila siya nakikilala bilang kanilang sariling sinasambang Panginoon dahil sa impluwensya ng kanyang Yoga Maya, Lila Sakti. Tunay itong isang kagilagilalas at kaakit-akit na banal na pangyayari. Pagbalik ni Mahaprabhu mula sa Gaya, nagsimula siyang magpakita ng lahat ng palatandaan ng isang taong lasing sa pinakamamahal na Diyos. Natakot si Sachi Mata. Iniisip na nabaliw na ang kanyang anak. Nang dumating si Srivas Pandit upang makita si Mahaprabhu, sinabi ni Mahaprabhu, iniisip ng lahat na nababaliw ako. Ano sa tingin mo ang nangyari sa akin? Natawa si Srivas Pandit at sumagot, ang iyong kabaliwan ay mabuting kabaliwan. Nais ko ring maranasan ito. Nakikita ko sa iyong katawan ang mga palatandaan na matinding pag-ibig sa Diyos. Napakabuti sa iyo ng Panginoong Krishna. Labis na gumaan ang loob ni Mahaprabhu. Niyakap si Srivas Pandit at sinabi, kung sinabi mo rin na mababaliw ako, sana'y nalunod na ako sa ilog Ganges. Chaitanya Bhagavat 2.2.113. Nang ipatupad ni Mahaprabhu ang malakas na pag-awit ng banal na pangalan ng kanyang sariling bahay at sa bahay ni Srivas Pandit, nagsimulang magreklamo ang mga hindi naniniwala sa Diyos. Sinabi nilang hindi sila makatulog dahil sa ingay. Naghahanap sila ng paraan upang pigilan ang kilusan. At nagsimula pa ng mga maling balita na parurusahan ng hari ang mga deboto. Ang inosenteng si Srivas Pandit ay naniwala sa mga chismis at napuno ng pag-aalala. Nagsimula siyang sumamba kay Nrsimhadev upang humingi ng proteksyon. Nang maunawaan ni Mahaprabhu na natatakot si Srivas Pandit, agad siyang pumunta sa kanyang bahay at sinipa niya ang pinto at sinabi, sino ang iyong sinasamba? Sino ang iyong pinagninilayan? Masdan mo. Ang iyong sinasamba ay nakatayo mismo sa harapan mo. Ililigtas ko ang mga matuwid at wawasakin ang masasama. Huwag ka nang mag-alala. Pagkasabi nito, umupo siya sa birasana at ipinakita ang kanyang banal na anyo bilang Panginoong Nrsimha. Hawak ang siyangka
conch, chakra, discus, gada, club at lotus. Nang makita ni Shrivas Pandit ang kahangahangang pagpapakita ng Panginoon, napuno siya ng matinding pagmamahal at nagsimulang bumigkas ng mga papuri. Nalugod si Mahaprabhu sa kanyang panalangin at inutusan siyang tawagin ang kanyang asawa at pamilya upang masaksihan ang kanyang banal na anyo. Ibinigay niya ang kanyang prasad kay Narayani Devi at ipinakita ang kanyang habag sa kanya sa pamamagitan ng mga pagsasambit sa kanya ng banal na pangalan. Kung paanong ang isang deboto ay mahalaga sa Panginoon, ganun din naman ang Panginoon ay mahalaga sa kanyang deboto. Haribol.